Let's honor the name of Jesus by shouting, Jesus! Shall we all shout, Jesus! 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 Shall we honor the Father? Yahweh! 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 Thank you, Lord. Talagang buhay na buhay tayo. Salamat sa Panginoon. At ngayong umaga, nagpapasalamat ako dahil isang linggo na lang, 70 na ako. Wow. Ako na yata pinakamatanda dito. Dalawa kami ni Tatay Basing. Salamat sa Panginoon. Buhay pa kaming dalawa. Lalo na siya. 82 na. Ay, 82. Aabutin ko pa yan. Hanggang ako'y, kayon sa linggo 70 na. Purihin ang Panginoon. Okay. At kahit 70 na, umakit pa rin sa bundok, sumasakay ng habal, at okay lang. Sabi nga nila, ano daw, ang tawag nila sa akin, Robocop. Ewan ko bakit ako pinangalan ng Robocop. Pero pasalamat ako sa Panginoon dahil bagamat may damage, pero I'm healthy. Okay? Healthy. Hindi ako naniniwala na tayo iuwi kay Lord na kailangan bedridden ka. Sabi ko kay Lord, Lord, uuwi ako sa iyo na malusog, na malakas, na hindi nakahiga, hindi bedridden ng mahabang panahon, sapagkat ikaw ang aking Panginoon. Purihin ang Diyos. Tayo'y manalangin. Almighty, most gracious, loving, holy, Heavenly Father, God Yahweh, you are the omniscient, omnipresent, all-knowing, wonderful, magnificent God. We worship you today. We magnify your holy name. Today, as I share your word, may your Holy Spirit will work in us so that, O Lord, the word will not just come to naught, but it will be a strength to our navel. It will be a strength to our soul and spirit. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' name, Amen. Dalawang talata ang pinili ko na ating pagbubulayan. Ang una, ang most favorite natin na talata, Jeremiah 29:11. At halos lahat tayo siguro, memoryado to. At kung hindi pa na memorya, abay, memoryahin mo. Okay, nasabi dito sa New English Translation, for I know what I have planned for you, says the Lord. I have plans to prosper you, not to harm you. I have planned to give you a future filled with hope. Yan ang unang talata. Pangalawa, 3 John 2, I wish above all things that you will prosper and be in good health, even as your soul prospereth. Itong dalawang talata, para hindi ako masyado magtagal, dalawa lang. This is called conformity with God. The title of our message today ay conformity with God. Alam nyo, ang kaligtasan ay non-negotiable. Gawa, trabaho ng pag-ibig ng Panginoon. It's solely God's work. Salvation is solely God's work. Wala tayong contribution doon. But Christian living
is our responsibility. Ang pamumuhay Kristiyano ay ating tungkulin. Okay? In conformity with God's purpose. Yan ang kailangan natin intindihin. Wala na tayong pag-uusap tungkol sa kaligtasan. It is by grace and grace alone, by God, yan ang ating trabaho. But, para sa ating kalakasan, para sa ating pag-unlad, para sa ating kalusugan, it's our responsibility. At yan ang ating titignan ngayon. Merong talata na, be not conformed to the pattern of this world. If we are not to conform with the pattern of this world, according to Romans 12, we are to conform to the Word of God. Kung meron siyang hindi natin dapat susundan, meron din tayong dapat susundan. Is the Word of God. And our responsibility is to obey, to work out, okay, this responsibility, trabahoin natin, not to be saved, because salvation is God alone. Natanggap na natin yan. Narito na sa atin. Ang sabi nga doon sa John, I think 10:28 at saka 29, wala nang aagaw sa iyo sa Panginoon. At sa 29 sabi, ang Diyos ang nagregalo sa iyo, ang Ama ang nagregalo sa iyo kay Kristo. God gave you Christ. Ipinagkaloob ka. You are gift of God to Christ. And because you are a gift of God to Jesus Christ, nobody can snatch you from the hand of God. And talagang yung promise na yan, para naging parte ng buhay ko. Kaminsan marami tayong mga kahinaan. Pero yung kahinaan mo cannot snatch you from the hand of God. Yung mga pagkakamali, wala yan. Sapagkat walang force yan, walang lakas yan para ikaw hilain palayo sa Diyos. So, itong mga talatang ito ay dapat nating tingnan sa ating buhay na sa ating pala, we have to conform with God. Meron siyang mga plano. We have to conform with His plan. Because if you will not conform, hindi ka sangayon. Pag walang sangayon, hindi ka gagawa. At remember, doon sa dulo, ano sabi doon sa dulo? Puntahan ko na itong na merong verse na Matthew 16:27. The Son of Man shall come in the glory of His Father and His angels. Darating Ama with His glory, with all the splendor of heaven, the Father and together with His angels, laksang anghel kasama niya. Para bakit sila magsasama? And then He shall reward every man according to his faith. Faith ba? Sila sabi? According to his belief. Yan ba? According to his work. Ayon pa rin sa kanyang trabaho in conformity with the Word of God. Okay? Yung reward kasi, hindi yan sa'yo na yung kaligtasan, pero after that, there is pa rin a reward. Meron pa rin gantimpala na katumbas sa iyong conformity, pagsunod sa mga salita ng Panginoon. Okay, kaya sinasabi ko, conformity with God's plan and purpose for your life. We need to confirm.
sa sang-ayunan natin. At kung meron kang pagsang-ayon, may kasama yang gawa. Hindi sa kaligtasan dahil libre yung binigay ng Panginoon, kundi you have to confirm kung ano ang nais ng Panginoon sa buhay mo. Okay. Ang sunod na yan, God's purpose for our lives is to live holy. Yan ang nais ng Panginoon. Ito ay ating, although we can get this holiness from Jesus Christ to this finished work, but you have a responsibility to confirm to His holiness. Okay, kasi sabi niya, be holy, for I am holy sa Leviticus 11:44. Sinabi niya, be holy. Alam niyo, hindi naman i-require ng Panginoon na hindi siya magsabing be holy kung hindi mo kaya. Ano ba naman? Ang Panginoon hindi nakakaalam na sabi natin, tao lang kami. Dahil tao lang kami, wala kaming kapasidad na mag-holy. Pero ang sabi ng Lord, be holy. Kapag sinabi niya be holy, kaya mo. Kaya mong abutin ang holiness through our Lord Jesus Christ and His finished work. Kaya mo. Be holy, for I am holy. Doon sa salitang yan, sabi sa Leviticus, for I am the Lord your God. Ye should therefore sanctify yourself, and ye shall be holy, for I am holy. Neither shall ye defile yourself. Huwag mong i-defile ang sarili mo with any manner of creeping things and that creepeth upon the earth. So, yung mga karumihan ay responsable nating iwasan. Iwasan yung karumihan. That is our in conformity to His Word. Yan na yung trabaho natin. To confirm with Him na the salvation that we receive, wala nang usapan doon. Wala ka na idagdag doon. But para sa buhay mo, hindi require ng Panginoon that we should live holy. Why? Pag-usapan itong mga creeping things, yung mga bagay na marumi, wag na nating isipin pa, wag na nating pagnasaan pa ang mga bagay na marumi. Yan ang trabaho natin in conformity with the Word of God. Sa Leviticus 11:45, for I am the Lord that bringeth you out of the land of Egypt. Sabi niya sa mga Israelite, be ye to be your God. Ye shall therefore be holy, for I am holy. Talagang pinagdidihin na niya, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Kaya inyo yan, sabi niya. Hindi sa sarili mong lakas, kundi sa lakas ng Panginoon na binigay sa atin sapagkat inirigalo na tayo ng Ama sa Panginoong Jesucristo. Hawak na tayo ng Panginoong Jesucristo. Nobody can snatch us from the hand of God the Father, of Jesus Christ. Dahil tayo nirigalo na. Nirigalo na tayo sa Panginoong Hesus. At dahil sa nasa kamay ka na ng Panginoon, wala nang hahatak pa sa'yo. Alright. Doon sa sunod, alam nyo, sabi nila, nobody is perfect. Nobody is perfect. Naniwala ba kayo doon? Nobody is perfect. Pero ang Word of God, mas naniwala ako sa salita ng Diyos
kaysa salita ng tao. Ewan ko anong verse sa Biblia ng tao na nagsasabi na nobody is perfect. Pero ang sabi ng Panginoon, doon pa lang sa 1 King 8:6, let your heart therefore be perfect with the Lord our God, to walk in His statutes and to keep His commandment as at all day. Sa lahat ng araw. Sabi na naman kanina, be holy. Kaya nyo yan. Pero pangalawa, be perfect. Aba, ang salita ng tao, walang perfect. Si perfecto lang. Ang taong pangalan, perfecto. Pero, the perfection is provided by God through our Lord Jesus Christ. Alam na ng Panginoon, the Old Testament pa lang. Pero, nandoon na si Lord. Wala pang Jesus Christ na babasa. But every time you read na merong Lord, it pertains to Jesus Christ. Alam nyo, chapter 1 ng Genesis, it's all about God. Yan doon yung triad God. Pagdating sa chapter 2, mababasa, Lord God. It pertains to Jesus Christ. Okay? Yan, palagi nating tandaan. Kahit nga sa panalangin, sabi ni Jesus, when you pray, pray to the Father. Hindi naman niya, pray to me. Okay? Pray to the Father when you pray. Okay, pero pag nag-pray ka sa Father, sisilyuhan mo sa ilalim ng in Jesus' name. Okay? Para perfect yung prayer to the Father in the name of Jesus. Perfect yan. Wala nang makaagaw dyan. Sasagutin yan sapagkat tama ang panalangin mo. Hindi niya sinabi, you pray to me. Pray to the Father. But whatever you do, do it in my name. Ano bang iyong gagawin? Gawin niyo sa pangalan ko. In my authority, in my power. Because all power in heaven and earth has been given to me. So, the authority, when we ask the Father, and when the Father heard that you ask anything in His name, He will do it. O, purihin ang Panginoon. Now, sabi niya, be perfect. Sa Matthew 5:48, be therefore, yung New Testament na ito, huwag niyo sabihin na Old Testament ito. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Kaya talagang hindi naman siya mag-require ng hindi natin kaya. Ano ba naman? Alam ng Panginoon na hindi ka talaga perfect. But you can acquire perfectness of life when you trust in the Lord Jesus Christ, because He is the author and the finisher of our faith. Now, number 3. Itong number 3. Ang nais ng Panginoon, ang gusto niya, maging huli tayo. Pangalawa, gusto niya maging perfect tayo. Now, sa ating buhay, number 3, He wants us to live in prosperity. Hindi kailanman binalak ng Diyos na ang kanyang mga anak maghihikahos. Hindi man na dumating sa isip ng Diyos na kayo lagi lang mag-ulam ng ginamos. Dahil yung ginamos, maalat yan. Ma-high blood ka kung palagi yun. At madali kang mamatay. Kaya naman, it is our responsibility to confirm with God
what He has planned for us. Kung anong balak niya sa iyo, anong verse natin sa unang binasa natin. For I know the plans I have for you. May plano ang Diyos. Kung may plano ang Diyos, huwag kang magplano sa sarili mo ng anumang bagay na mali. Plano ng Diyos na ikaw ay mag-prosper. Okay. But along with this plan of prosperity, meron tayong responsibility also. Ano ang responsibility? It will start by tithing. Mukhang lilipat sa tithe sa pag-usapan natin. Pag hindi ka marunong mag-tithes, hindi ka marunong, you can live a Christian life whole of your life and be in poverty. Pwede kang maging banal. Pwede kang maging perfect in your dealing with the promises of God. Pero, hindi ka uunlad. Sapagkat, kung ang iyong kamay tikom at walang paggalang sa salita ng Diyos about this, you will never live a prosperous life. Hindi ka talaga, kahit anong gawin mo. Ligtas ka, bakit hindi? Sapagkat wala namang kinalaman yan sa kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan, trabaho ng Diyos. Okay? Yun ay regalo ng Diyos sa iyo. Pwede kang naghihikahos na may regalo pa rin kaligtasan. Dahil ang pamumuhay ng masagana is our responsibility. Subukan mo nga. Sabi ng Panginoon, ang sabi nila, sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Wala namang verse dyan. Yan ang verse ng Biblia ng tao. Pero may katotohanan. Because if we are going to conform to the Word of God, meron tayong responsibility. And what is our responsibility? To work out. Magtrabaho ka. Because in the last days, you will be rewarded. Pagdating doon kay Lord, i-rewardan ka. Naku, ligtas ka nga anak, pero malungkot ako dahil doon sa mundo. Naghihikahos ka. That is not my plan for your life. Ayaw ko na maghihikahos ka. Sabi niya, I wish above all things that you will prosper. Because of that word, prosper. Pero what is your responsibility in conforming to the Word of God? Trabaho natin, kahit nga sa mundo ng negosyo. Okay. Alam mo ang mga inchik, bata pa, tinuturuan na. Elementary pa, tinuturuan paano umakyat sa bulsa mo ang 5. Siyempre, elementary pala. Pag high school na, tuturuan na ng mga magulang kung paano umakyat sa iyo ang 100. According to your capacity. Pero when you are in college, ang mga Chinese parents will teach you how the thousands will come in na papasok sa bulsa mo. And this is our responsibility. Kung tayo ay nakaupo lang, magkasya na lang tayo ng employment, sabi ng mga inchik, walang yayaman sa employment. Okay? Sabi ng mga inchik yun, Biblia ng mga inchik yun. Pero, yan ang katotohanan. Because we are to conform sa plano ng Diyos na tayo mag-prosper. And the way to prosper is to be faithful sa Kanya. Kung ano yung Kanya, huwag nating nakawin. See? Yun talaga in conformity with God's plan. Ngayon, dito tayo sa
Again, basahin natin yung verse natin kanina. Tungkol naman sa health. Beloved, I wish above all things that you will prosper and be in health. Plano talaga ng Panginoon na hindi tayo magkakasakit. Okay? Bakit tayo nagkasakit? Magtanong ka sa Google, bakit ako nagkasakit? Bakit ako na-stroke? Yun ba ay kagagawa ng Diyos? Is my own work. Kasi, alam niyo na, basta kung ano lang ma-prepare sa pagkain, basta laman ng tiyan, basta laman ng iyong sikmura, sige. Nung araw kasi, wala naman ako, ayun ako na magbaboy, 37 years pa lang ako. Bumagsak ako sa kubita. 37 years pa lang ako, sabi ko na may stroke na ako dito. Okay, pero yung pagkain namin, hindi naman baboy, pero laging gisado. Bawat luto, gisa. Hindi pa malaman kung saan galing yung mantika sa palengke. Yan naman, gusto natin yung mantika ng palengke dahil mura. Hanggat sa yan, nag-pass out ako, tinigilan ko na yon. Ang nangyari naman, hindi naman ako maingat. Kasi ako nung araw ay yung bodybuilder, weightlifter. Nagbubuhat ako. Dahil sa nagbubuhat ako, nagkaroon ng baha dito. Alam na natin yung unang baha. Naku, hanggang dito. Sumunod yung hawagat. At sabi ko, naku, mag-undoy na naman. Kami lang dalawa ni Humi. Nung araw, hindi pa ang mga TV katulad niya magaan na malaki. Ang lalaking TV. 4 na tao nagbubuhat. Binuhat ko kasi maabutan ng tubig. Nabuhat ko naman. Nakaya ko. Paglapag ko, pumutok dito. Iyon. Nagsimula na. Nagkaroon ako ng stroke na. Hindi dahil sa pagkain ko. Sabi ni Omi, huwag mo nang bubuhatin yan dahil bigat yan. 4 nagbubuhat yan. Kaya ko yan. Laki ng katawan ko. Nako, paglapag ko, narinig ko yung parang putok dito. Yun, nagsimula na ako walang balanse. Kaninong kasalanan? Kasi merong kasabihan na because, sabi kay Adan, sabi ni Lord kay Adan, because you have listened to your wife, ito ang parusa mo. Ako hindi nakinig sa asawa ko. Okay. Because you listen to your wife, this is your punishment. Kung ang asawa ay wala sa ulog, wala sa di mo dapat siya pakikinggan. Kapag siya nasa fallen state, alam mo yung fallen state, pagkagalit, nakasimangot, yung fallen state, hindi mo dapat pakinggan yun. Pero kung ang salidahani, malulambing, naku, makinig ka na. Makinig ka na sapagkat ang asawa mo, grabe yan. Puno ng wisdom yan. Pero pag fallen state, wala ka wisdom. Kahit nga yung asawa lalaki, pagka fallen state, lasing o kaya galit o kaya huwag mong pakinggan asawa ka. Dahil mapapahamak ka. Because you listen to your husband in the fallen state, yan ang mangyari sa iyo. Kaya kahit nga tayong mga babae, dapat pakinggan kung nasa tamang huwisyo, hindi galit, hindi masamang gawain, hindi lasingga. So, siyempre, pakinggan mo siya sapagkat full of wisdom yan ang mga asawa. Okay? So, dahil dito, ng Panginoon sabi niya, it is my plan. I have a plan for you.
And my plan is that you will live a healthy life. Healthy life. Yang Old Testament, ng Leviticus, baka sabihin natin, Old Testament na yan. Kung ganun ba, Old Testament yan, tanggalin mo na yung Old Testament. Okay? Tanggalin mo na. New Testament na lang basahin mo. At meron pang masama niyan. Tanggalin mo rin ang gospel. Ang piliin mo na lang yung Paul and Epistle. Dahil nandun lahat ng grace. Kasi Jesus Christ, nasa law pa rin siya. Okay, di magkaroon ng conflict. Ay maiiwan na lang Paul and Epistle. Hindi ganun. Because the Bible is written for our benefit. Yung Old Testament laws, it will benefit our life. Talagang mabenepisyo tayo. Kaya, pag sinabi niyan, huwag kayo na kumain ng baboy sapagkat yung baboy ay ganun. Aba, mas magaling pa kayo kay Lord. Lord, ano na, kunti lang naman eh. Tsaka laman lang naman. Anong nangyari? But when ako'y nagkaroon ng pagpapasahod, when I was 37 years, I declared war against baboy. Para na akong Muslim. Para na akong, tawag nito, Sabadista. Wala talagang baboy. Hindi talaga kahit yung mantika. Ayaw ko na. Sinunod ko. Ang di ko nasunod, yung pagbubuhat ng mabigat. Kaya ito, kikimpang-kimpang. Pero otherwise, I'm healthy. Okay? Kung hindi lang ako kimpang, mag-basketball ba ako? Magtatakbo pa ako. Ngayon, hindi na ako makatakbo. It's my, consequence of my doing. So, kung hindi tayo mag-confirm sa salita ng Panginoon, you will suffer the consequence. Walang kinalaman yung kaligtasan dahil kung mamatay ka na maga, okay lang kay Lord. Balik ka na sa akin. Kung mamatay ka naman na 80, okay lang kay Lord. Mas marami kang magagawa sa akin. You mean, baliwala sa Kanya as long as you are in His hand. Wala yan. Pero ikaw ang magplano ng mahabang buhay mo. Ano sabi ng Panginoon? May pangako ba sa Psalms 91? I will satisfy you with long life. Talagang bubusigin ka niya, plano niya na mahaba ang buhay mo. Pero anong ginagawa natin? Mga kabataan, ayaw nyo na magsikain ng gulay. Nako. Hello. Ayun, pag ang ulam nyo ay ano yung mapait, yung ampalaya. Naku, nakasimangot ng mga mukha. Ayaw nang kumain. Pero ang ayawan ninyo, yan ang magbigay ng kalusugan sa iyo. Kasi plano ng Diyos na mahaba ang iyong buhay. Yung pinapaikli eh. Okay, mga kabataan? Simula ngayon, kumain na kayong gulay. Pilitin niyo sarili niyo. Amen, mga kabataan? Kasi gusto ni Lord. Plano ng Diyos, mga kabataan, na humaba ang buhay niyo. Kami, malapit na kami. Kaya kami gumaganap ng mga gawain para mga kabataan ay maglingkod sa Panginoon at meron ng papalit sa amin. Kasi alam naman namin na, sabi ko nga kay Lord, Lord, anytime, pwede bula akong kunin. Total, 70 na ako eh. Okay? Pwede mo na akong kunin. Pero sabi ko, mas maganda kung mahaba-haba naman. Kaya hiniling ko, sabi niya, na whatever you ask, pag sinabing whatever, ano bang kahulugan ng whatever? Kahit ano, hingin mo sa Kanya. As long as you conform to His Word, as long as you have conformity with God, hingin mo.
Kaya hiningi ko, Lord, bigyan mo kami ng sealing age. Lahat ng peacemaker, lahat ng mupi, bigyan mo ng 85 and beyond. Yung beyond na yan, hanggang 90 yan, hanggang 100 yan. Pero 85. Ako naniniwala, I can live until 2041. 2041. Why? Pinakita na ng Panginoon sa akin yun. Nung ako'y 37, napakita ko na ang aking sarili sa loob ng kabaong. Sa panaginip yun. O pangitain ba yun? Sabi ko sa sarili ko, ano kaya kinamatay ko? Tinignan ko sa record. Naku, heart attack nakalagay. Ano kayang taon? Tinignan ko doon, April 23. Meron pang date eh. Pero 2000 blank 1. 2000 blank 1. Sabi ko, depende na sa aking pagsunod. Kung kasigi pa rin ang kakain, 2011 yun. Pero lumagpas ang 2011. Sabi ko, naku, 2021. Mabubuhay pa ako. Pagdating ng 2001, birthday ko, naku, 21 na ako. Dito na siguro. Aba, hindi pa rin ako. Sigurado yan. 2031. At kung buhay pa rin ako sa 31, naku, next 10 years. 2041. At kung 2041, eksakto na talaga. 86 na ako. So, ang hiling ko, 85 and beyond. Kayang ibigay ng Panginoon. Pero, there is a responsibility that we should do. Meron kang responsibility and kailangan mo sumunod. You have to conform. Hindi man tamang salita na magtulong sa Diyos. Hindi naman natin matulungan ng Diyos. Pero magsang-ayon. You have to conform. Makipagtulungan para ikaw humaba ang buhay. Kasi bata man ikaw na umuwi at matanda, para naman ikaw sa Panginoon. Walang problema kay Lord yan. Kung bata ka matanda, depende sa iyo ang iyong pagtanda. Kung susunod ka sa kanyang mga salita, if you will conform to the Word of God. Do not conform to the pattern of this world, but conform to the pattern of the Word of God. Kailangan kumonforme ka sa mga salita ng Panginoon. Okay? Kung ano yung bawal, bawal. Kung ano yung di dapat, di dapat. Lalo sa inyong mga kabataan. Okay. Ang sabi niya, panglima, long life. Mahabang buhay. Yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang Panginoon yung, naku, 17 ka pa lang, patay ka na. Wala ka nang gawa sa akin. Okay? Ang gusto ni Lord, mahigit 80 ka, may nagagawa ka sa gawain ng Panginoon. Pero kung wala ka ng planong gumawa sa gawain ng Panginoon, ay huwag ka na maghintay ng 85. Huwag ka na. Kung ikaw ay patamad-tamad sa gawain ng Panginoon, pagka pumunta ka lang ng Sunday, pagka ikaw ay, yung iba, masakit lang ang ngipin. Pastor, hindi na ako makati, sakit ang ngipin ko. Kaya nga ikaw dapat pumunta dahil ang simbahan ay parang hospital. Ipanalangin ka ni pastor. Ipuin niya yung pisngi mo para pag ganun pa lang. Tatay ko, pag kami sakit dito, sinasampal pa niya. Gumagaling naman. Yung merong demon possessed. Sinabi ni Papa, in the name of Jesus, talagang batok. Nawala naman yung masamang espiritu. So talagang the Word of God is clear na dapat tayo ay, para sabi niya, I will satisfy you. Psalms 91:16, with long life will I satisfy him and show him my
may salvation. Gusto niyang ipakita yung kanyang kaligtasan. Hindi lang kaligtasan ng kaluluwa. Ang ligtas na buhay, gusto niyang ibigay sa iyo. But you have to conform to the Word of God. Okay? And kung meron tayong, because God has given us capacity, and with that capacity, there is that responsibility. Yung Old Testament message, Old Testament message is a covenant. Covenant for living on earth. Yung Old Testament, mga covenant ni Lord yun para tayo mabuhay ng matagal. Okay? Wala pa yung kaligtasan doon. Pero pagdating sa gospel, okay, ano naman ang message ng gospel? Message, a promise of salvation, how to live with Jesus, to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Ang message ng Paul in Epistle, ito na, pagka Paul in Epistle, grace na yan. Okay, pero alam nyo, sa Old Testament pa nandoon ang grace. Okay, nandoon na yan. Kailang medyo tago. Pero inihayag ni Pablo yan na wala nang duda, walang tago-tago na. Ang grace lang ni Lord ang kaligtasan mo. Okay. Therefore, ito na tayo sa may therefore na. Ano ang ating gawin? Kasi ang mensahe baliwala kung walang therefore. Okay? Walang application. Okay. Cooperate with God. Follow His Word. Sang-ayon ka. Okay, makipagtulungan ka sa gusto ng Panginoon sa iyo. Coordinate always. Confer, consult. Saan ka sa sangguni? Meron kang mga leaders. Meron kang mga kuya, mga ate. Kailangan lagi tayong kumonsulta sa kanila kung ano bang ginagawa. Kaya ako sa discipleship, merong isang question na talagang isang question na very important. Ang sabi ko sa kanila, papayag ka ba? One of the 8 questioners after discipleship, papayag ka ba na pakialaman ko ang personal na buhay mo kung kailangan? Kasi maraming mga member, pag personal ko to Minsan, kumakaliwa na. May nakita akong member, close na close siya sa girlfriend niya. Pero, pumapartida pa rin sa kabila. Nakita ko yan. Di siyempre, dahil sa discipleship, Brad, di ba, ang iyong covenant natin na pwede kong pakialaman ang buhay mo ng personal kung kailangan. And so on with my discipleship, sinasabi ko sa kanila, pakialaman ni pastor, ang ating buhay kung kakaliwa, kung kakanan ka. Kaya nandyan si pastor, mag-guide sa atin. Okay? Kaya magpailalim tayo, magpasakop sapagkat meron siyang tungkulin na sinusundan. Follow Him. Okay. Then, basahin ko na yung sa uli na verse. Matthew 16:27. Sabi rito, for the Son of Man shall come in His glory. Darating ang anak ng Diyos. Ang anak ng tao, sino yan? Si Jesus Christ. Sino ang kasama niya? Ang laksa-laksang mga anghel. Hindi lang pala si Jesus sa bababa. Kung bababa siya, hindi alone. Hindi lang yun nandun si Cristo sa bundok. Bumalik na. Siya lang mag-isa. Hindi yun.
Ang pagbabalik niya, may kasama siya. At kasama niya lahat ng mga anghel. Kasi gustong masaksihan ng mga anghel ang rewarding time. Rewarding time. Ano bang rewarding time? At sabi niya, He shall reward every man, according to his work, his conformation to the Word of God. Lahat tayo ay kanyang harap tayo sa judgment seat of Christ. Okay? Harap tayo doon. Sa judgment seat of Christ, hindi yan para husgahan ka. Yun ay rewarding time. That's why there is the reason for Christ, for Jesus Christ to come to earth personally with His angels to witness your reward. Tatawagin ka na. Hallelujah. Pastor Gideon Tibangkaya, lalapit siya. At ito na ang mga reward. Daming reward. Sasaksihan yan. Sasaksihan ni Lord. Sabi niya, Basilio, Buenape, lapit siya sa harapan ni Lord. Ito ang mga reward mo. Ang dami. Sinaksihan ng mga anghel. Sasaksihan ng Diyos. Kasi siya bumaba to reward you. Not according to our faith, not according to our belief, but according to your work. Pero kaya ka nakarating doon sa rewarding dahil may grace si Lord. Kung ang reward mo ay, sabi nga, malaginto, wow, ang ganda. Kung ang reward mo malatangso, ay okay lang. Okay? Kung ang reward mo ay parang, hey, susunugin lang, walang natira sa'yo, pero langit ka pa rin. Pero pagsikapan natin that we will conform always to the Word of God so that our reward will be great in the kingdom of God. Maging dakila, masaya tayo, naharap sa Diyos, na sabihin niya, well done, my faithful, good, and faithful servant. Yeah, sasabihin niya, welcome anak. Ito ang reward mo, ang dami. Because nag-confirm tayo sa mga salita ng Panginoon. Mga kapatid, yan ang gusto kong tingnan. Kasi every word of God, there must be, wala ng battery. Off po yata. Bali-bali. Okay po ito. Okay. Every word of God na ating tatanggapin, we have a responsibility to obey. Obey is work. Okay? Obey is work. We will be rewarded according to our work. Huwag niyo nang pag-isipin. Huwag niyo nang pag-isipan. Yung kaligtasan mo, perfect na yan. Lalo na yan, trabaho ni Lord yan, hindi mo trabaho. Pero ang iyong kapakanan ay trabaho mo. We must conform to the Word of God. Amen? Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, marami pong salamat sa mga salita mo. Salamat sa kalakasan na yung pinagkalob sa akin that I am able to stand maybe 45 minutes or more than that. Panginoon, salamat po. Panginoon, sa inyong mga salita na ito ay kagalakan naming tatanggapin. Kung meron mang kaming ginagawa na hindi conforme sa iyong kalooban, Lord, turuan mo kami. Oh Lord, hallelujah. Upang makamit namin ang mga plano mo na mahabang buhay, plano mo na mamuhay kaming may kasaganaan, plano mo na kami mamuhay na may kabanalan,
plano mo na kami mamuhay na sakdal ng buhay. Salamat, Panginoon, na iyong inihayag ang mga plano mo sa amin. Wala kang plano na mag-harm sa amin. Wala kang plano na kami pag mamuhay na kadustaan. Wala kang plano, Panginoon, na mamuhay na lang kami lagi sa karamdaman. But you want us to live a healthy life. You want us to live a prosperous life. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. In Jesus Christ's name. Amen. Okay.